General, kawanin niyo po ako. Kawanin niyo po ako, General. Kaawaan po. Isang hamak na magsasaka ang nagtaksil sa akin. Karapat dapat kang mamatay. Kaawaan ninyo po, General. General, kaawaan ninyo po ako. Kaawaan ninyo po ako, General. Sino sa inyo ang kukuha ng palaso para sa akin? Malalim na nakabaon ang talim sa buto. Hanggang ngayon ay hindi pa ako ganap na bihasa. Baka ko pa masaktan ang General. Ikaw, kukuha ka ba ng palaso para sa akin? Ang alam ko lang ay ang pagsusuri. Hindi pa ako natututo ng ganitong uri ng panggagamot. Huwad na manggagamot. General, ikaw naman, General, kaawaan ninyo po ako, General. General, kaawaan ninyo po ako. May sakit ang aking ama, kaya ako. Ang kukuha ng palaso para sa kanya. Warner, huwag mong gawin yan. Huwag kayong mag-alala, tatay. Maingat po ako. Magdesisyon na kayo o isasama ko ang buong lungsod sa libing. Kaawaan ninyo po, General. Kaawaan ninyo po ako, General. Kaawaan ninyo po ako. Kaawaan ninyo po, General. Kaawaan ninyo po ako, General. Multo. Saan siya nanggaling? Walang multo. Kanina nasa laboratorio pa ako. Baka. Nasa loob ako ng isang ilusyon na gawa ng brainwaves. Tigil. Huwag mong basta-basta bunutin. Patingin muna. Baka nakakabit sa buto. Hayaan mo akong tumingin. Nakakabit ang palaso sa ilalim ng pisngi ng buto. Malapit sa temporal artery. Kung basta mo lang bubunutin, siguradong magdudugo ng malala at mapanganib sa buhay. Ang tamang paraan, durugin muna ang pisngi ng buto. Para magkaroon ng puwang, saka dahan-dahang bunutin ang palaso. Pagkatapos, ayusin muli ang buto. Ang huling bahagi, baka maputol ang sangay ng temporal artery. Pero hindi naman masyadong malala. Ikaw ang bumunot. Hindi ako bubunot. Tumawag ka ng 120, iligal ang mag-opera sa labas. Sa ospital ka bumunot, ako ang tatawag. Nasaan ang cellphone ko? Tumigil ka sa kakadaldal. Kung hindi ka bubunot, ngayon din ay papatayin kita. Walang magagawa ang pagpipilit mo, wala akong gamit pang opera. Ano ang laman ng kahon mo? Ito ba? Pang eksperimento sa hayop. Hoy, niloloko mo ba ako? Ang sakit. Hindi ba ito ilusyon? Wala ka bang tako sa kamatayan? O akala mo hindi ako papatay? Paano ka makakapatay ng basta-basta? Tatay, Warner. Warner, Tatay, hindi ka pumapayag. Papatay ako ng isa pa. Huling tanong ko na ito. Pumapayag ka o hindi? Sige, bubunutin ko. Ibaba mo ang kutsilyo. Kailangan ko ng gamit. Una, humanap ka ng mahabang karayom, puting tela. Sterilize ang lahat gamit ang mainit na tubig. Pangalawa, kailangan ko ng matapang na alak para sa disinfeksyon ng sugat niya. At ng aking mga kamay. Pangatlo, itaas niyo ang mga sulo. Para maliwanag ang operasyon. Kapag nahanap na ang lahat, gagawin ko ito. Nag-utos ka sa akin? Gusto mong mamatay? Sundin ang sinabi niya. Opo.
Sino ang may pampamanhid? Pampamanhid. Ano yon? Sino ang may pampamanhid? Talagang hindi alam? Wala, karayom na lang ang gamitin natin para pampamanhid. Kahapon lang may ginawa akong isa. Gumagalaw na. Palalimin ang pampamanhid. Sayang. Wala rito si Xiaoxuan. Sino ang marunong na acupuncture? Acupuncture? Meron ba? Acupuncture. Anak, Bata pa lang, nag-aral na ako ng medisina sa ama ko. May kaunting alam ako sa acupuncture. Ayos! Alam ko ang pangkalahatang lugar pero hindi ako marunong mag-acupuncture. Sasabihin ko sa iyo ang lugar, ikaw ang mag-acupuncture. Pampamanhid muna. Tapos operasyon. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako ng buong puso. Medyo masakit ito ng konti, tiisin mo lang sandali. ayos lang. Scalpel. Una. Martilyo at tape. Ano? Bilisan. Pangalawa at pangatlo. Gamitin ang martilyo at pait para mabali ang pisngi ng buto. Para mas malawak ang kita. Taksil, pinapatay mo ang aming pinuno. Papatayin kita. Wala nang magliligtas sa pinuno mo. Huwag kang mandaya. Kapag may nangyari sa kuya ko, papatayin kita agad. Ito ba ang pagliligtas? Epektibo kaya ito? Nga, nakakatakot tingnan. Naku, nakot na. Nakakatakot talaga tingnan. Ayoko tumingin. Saan ka nakakita ng ganitong paggamot? Huwag kang mag-alala. Ako ang pangunahing doktor mula sa Zonghua Hospital. Araw-araw akong gumagamit ng ganitong kutsilyo. Ayos na. Ang galing. Nga, paano nangyari yon? Pwede pala yon para gumaling. Ang himala. Palitan ang gamot sa sugat tuwing ikatlong araw. Laging magdisinfekta gamit ang matapang na alak. Pwede nang tanggalin ang tahi pagkatapos ng 7 araw. Ginoo, tunay na manggagamot ka. Manggagamot. Siya nga ang manggagamot. Talagang manggagamot. Ang galing-galing. Kaunting regalo lamang. Pakiusap, tanggapin mo ito. Maraming salamat sa iyo, aking tagapagligtas. Maraming salamat, manggagamot. Tumayo ka na, pakiusap. Bibigyan kita ng tubig na may anting-anting. Sa loob ng 5 araw, tiyak na mawawala ang sakit. Tandaan mo, kung taimtim ang puso, magkakatotoo. Maraming salamat, mahal na guro. Kaunting pasasalamat lamang. Pakiusap, tanggapin mo ito, mahal na guro. Maraming salamat.
Mahal na guro, may problema. May dumating na naglalakbay na manggagamot sa bayan. Hindi alam kung anong salamangka ang ginamit niya. Nakuha niya ang puno ng palaso mula sa pisngi ng isang general ng dilaw na turbante. At buong proseso, hindi sumigaw sa sakit ang pasyente. Ngayon, tinatawag siyang manggagamot ng mga tao sa bayan. At nang umalis ang general, binigyan pa siya ng isang bag ng ginto. Manggagamot. Tiyak may daya siyang ginamit. Ang mga taong bayan na ito. Lahat sila ay aking mga tagasunod. Paano sila malilinlang niya? Aking alipin. Gusto mo bang ipapatay siya? Huwag na. Magkalat ka ng balita na nagpagamot siya sa mga dilaw na turbante. Iyon ay paggawa ng kaaway sa mga sundalo. Sa tamang panahon, may kusa na lang mag-aalis sa kanya para sa akin. Matalino ang plano, mahal na guro. Aking alipin, gagawin ko na ito kaagad. Sage, umalis ka na. Manggagamot. Anak ko. Asawa ko. Waning. Ibahagi mo ang pera kong ito sa mga kababayan nating nawalan ng mahal sa buhay. Maraming salamat, manggagamot. Ikaw ang tunay naming tagapagligtas. Tumayo na kayo, pakiusap. Salamat sa pera, manggagamot. Ay responsibilidad ko bilang si Juan Fei. Tumayo na kayo, pakiusap. Salamat. Tumayo na kayo. Kayong lahat, tumayo na kayo. Waning. Binibining Waning. Sino-sino ba ang mga sumalakay sa mga kababayan natin kanina? Siguro ang mga Huangshan Army yun. Huangshan Army. Three Kingdoms. Ano ba ang lugar na ito? Dito. Sa Luyuan County ng Wu Commandery. Wu Commandery. Eastern Wu. Kung gayon, ang inyong prefect siya ba ay apelyidong Son, Nga. mukhang parang nag-time travel ako. Kung totoong nag-time travel ako, paano ako makakabalik? Brother Huang, kumusta ang pamamalagi mo nitong mga nakaraang araw? Salamat sa pag-aalaga mo nitong mga araw. May lihim na ulat, ang mga tulisan ng Huangshan ay nagkakagulo rito. Inutusan kaming hulihin sila. Mali ang huli ninyo, hindi kami mga tulisan ng Huangshan. Paano kayo basta-basta manghuli? May nag-ulat na ikaw ang nagpagaling sa pinuno ng Huangshan, si Yugu. Kung hindi ka tulisan ng Huangshan, bakit mo siya tinulungan? Kung hindi tumulong ang Ginoo noon ang tulisan ng Huangshan, ay siguradong papatay pa ng mas maraming inosenteng mamamayan. Ginawa lang yun ng Ginoo dahil napilitan. Walang ebidensya, dalhin natin sila para magtanong, at malalaman natin ang katotohanan. Dalhin na. Sandali. Noon, salamat sa tulong ng Ginoo. Siguradong hindi siya masamang tao. Handa akong magsangla ng buhay ko para sa kanya. Kayong dalawa, magkasundo kayong magsalita. Paano namin malalaman kung hindi kayo magkakasabwa? Dalhin na lahat. Teka, ako lang ang nagpagaling kay Yugu, walang kinalaman ng iba. Gusto mo pa maging bayani para sa maganda, ha? Asan? Ate, bakit ka nandito? Asan, umuwi ka na agad. Halos hindi na kaya ni nanay. Ano nangyari kay nanay? Ilang araw nang nakaratay si nanay sa kama, ngayon. Pinainom ko siya ng kaunting lugaw, bigla siyang nagsuka at sumaki ang ulo. Pagkatapos, nawalan siya ng malay, hindi na nagising. Nagpatawag na ba ng doktor? Naghahanap na si tatay ng ilang doktor. Sabi nila wala ng pag-asa. Nagpapatawag na ngayon ng manggagamot na espiritual. Sumasakit ang ulo, nagsusuka ng malakas at nawawalan ng malay. Parang sintomas ng intracranial hypertension, paralysis muna, unti-unting lumalala. Hindi kaya chronic subdural hematoma. 3 buwan na ang nakalipas, nabagsakan ba ng ulo ang nanay mo? Paano mo nalaman? Doktor ako. Doktor, 3 buwan na ang nakalipas, nadulas ang nanay ko at nabagsakan ng ulo. Pero noon, okay lang siya, palang nangyari. nasa kaliwa ba ang tama, tapos sa kanan ang paralysis? Kapag sa kanan ang tama, sa kaliwa ang paralysis. Ang galing ang doktor. Pero noon, wala naman siyang naramdaman.
Sa unang buwan, baka walang sintomas, pero mula sa ikalawang buwan, unti-unting lalabas ang panghihina at pamamanhid sa kabilang bahagi ng katawan. Unti-unting magpaparalisya. Suka, sakit ng ulo, hindi makakain, koma. Totoo ba ang sinasabi ng Ginoo? Totoo, pakisagip po ang nanay ko. Ete, alam mo ba? Sabi-sabi, gumagamit daw ng kulam ang mga dilaw na tulisang. Ate, huwag kang magpapaloko sa kanila. Lahat ng doktor, sinasabing hindi na maliligtas ang nanay natin. Patingin niya lang sa nanay natin. Ano naman? Hintayin mo munang tanungin ko siya. Siguradong hindi siya dilaw na tulisan. Asan? Kaya mo bang maghintay? Hindi na makakapaghintay ang nanay natin. Hindi natin pwedeng isugal ang nanay. Asan, pakiusap. Ikaw lang ang anak ng nanay natin. Kaya mo bang manood lang? Habang naghihingalo siya. Magaling si Dr. Huang, alam na ng lahat. Malubha na ang nanay mo, subukan mo na lang siya. Asan? Sage. Kung hindi mo maliligtas ang nanay ko, ibig sabihin nagkukunwari ka lang kanina. Dagdagan pa ang kasalanan mo. Kapag ganoon, pwedeng kitang patayin dito mismo. Walang magagawa ang pamahalaan. Sige, kapag naligtas ko ang nanay mo, palayain mo kami. Kapag hindi, bahala ka sa akin. Pero walang kasalanan si Waning, huwag mo siyang idamay. Walang biro sa militar. Nanay, ano ang nangyari sa iyo? Nanay? Nanay, gising ka, andito na ang anak mo. Nanay, ako si Asan. Nanay, gising ka, nanay. Pwedeng magsalita ka ba? Ako na. Dilated ang kanang pupil, senyales ng brain herniation, kailangang operahan agad. Alisin ang dugo. Baka maligtas. Paano mo gagawin ang pagliligtas, Ginoo? Malaki ang hematoma sa utak ng inyong ina na nagdulot ng koma dahil sa pagkaipit sa utak. Kailangan kong magbutas sa ulo ng inyong ina para mailabas ang dugo. Kapag naalis ang hematoma, magigising siya. Sayang, wala kaming siniscan para malaman ang eksaktong lokasyon ng hematoma. Ang panganib ng operasyon ay medyo mataas. Butasan ang ulo ng ina. Parang pinapatay mo siya. Tumigil kayong lahat. Pagbubutasan ng bungo para magligtas? Kalokohan yan. Sa buong buhay kong pagdodoktor, hindi ko pa narinig ang ganyang kabaliwan. Guru Pang, nandito ka pala. Tuloy po, umupo po kayo. Sino ba tong taong to? Siguro pang po ito. Sabi nila, nakakapagpagaling ang kanyang tubig na may anting-anting. Kilalang kilala siya dito. Kung nakakapagpagaling ang anting-anting, para saan pa kami? Batang walang alam. Anong paalan ang pinanggalingan mo? Saan mo natutunan ang medisina mo? Kasabihin ko, hindi mo maintindihan. Ikaw. Ang pagbubutas ng bungo ay masamang panggagamit na kumukuha ng kaluluwa. Sa tingin ko, kasabwat ka ng mga dilaw na damit. Ginagawa niya ito para pumatay at kumita. Ikaw, Mali po ang sinasabi ninyo, Ginoo. Nakita kong buhay. Ang isang pasyente nang buksan ni Ginoo ang pisngi nito, tanggalin ang palaso at ahiin ang sugat. Nailigtas niya ang buhay ng taong iyon. Mga kasinungalingan. Ang dalawang ito ay mga tira-tirang dilaw na damit. Nagkakala sila ng kasinungalingan at nagkakagulo sa bulwagan. Asan? Dakpin mo sila agad. sandali. Kung dapin mo kami, may paraan ka bang iligtas siya? Malubha ang kalagayan ng taong ito. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas sa kanya. Marami na akong nailigtas na ganyang pasyente. Hindi ko masisigurong lahat ay gagaling pero karamihan ay nagigising. Wala kang ebidensya. Kung talagang may kakayahan ka, bakit hindi mo ipakita sa lahat? O baka natatakot kang mabuko ko? Ang panloloko mo? Ako, Asan? Hindi na pwedeng patagalin pa ang sakit ng ina. Talaga bang maliligtas mo ang ina ko? wala akong 100% na katiyakan pero gagawin ko lahat ng makaya ko. Sage, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo maililigtas ang nanay ko, papatayin kita ng pira-piraso. Sige, pero kailangan munang lumabas ang matandang ito Ikaw, para hindi madumihan ang operasyon.
General, gawin mo ang sinasabi ko. Una, ahitin mo ang buhok ng nanay mo. Pangalawa, magpadala ka ng tao sa bayan para kunin ang aking kahon ng mga instrumento sa operasyon. Sige, ayusin ko na agad. Batang walang alam, nangangahas ka pang magsabi na magbubukas ng bungo para magligtas ng buhay. Itingnan ko kung paano ka maglulutas mamaya. Pigilan ng maayos. Halika. Pampatigil ng dugo. Tagahawak ng karayom. Kumuha ng pait. Martilyo. Masyadong madilim sa loob, itaas niyo ang mga kandila. Bumuo ng ilog para magbigay ng ilaw at magpadala ng ilan sa bubong para tanggalin ang mga tisa. Para mas pinaliwanan ang araw. Bilis, bilis. Opo. Walang CT scan, kaya umasa na lang sa karanasan. Tinatantiya ang posisyon ng namuong dugo. Magbutas sa pinakamalamang na lugar, sana'y ang nakaraang karanasan sa medisina ay magdala sa akin ng swerte. Tama ang kulay, sa ilalim nito dapat ay dugo. Nahanap na. Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Nanay. Walang modo kang bata, ngayon ang iyong katapusan. Ang ganda, may pag-asa na. Tahin. Kuya Huang, ano ang nangyari sa pagbuga ng dugo kanina? Ang pagdurugo kanina ay nangangahulugang nahanap natin ang tamang lugar. Kapag nailabas ang dugo, gagaling na ang sakit ng nanay niya. Ako ang punong doktor ng Chinese Hospital, ang operasyong ito. Araw-araw kong ginagawa. Anak, pinahirapan ko kayo. Nanay. Ayaw kong mahirapan ka pa, nanay. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, mahal na patron. Tumayo ka na. Pagkatapos ng operasyon, kailangan pang magpagaling ng 3 araw at gamitin ang reseta ni Wami. Para sa pagpapagaling. Kung walang abnormalidad, tunay na malalampasan ang pagsubok. Ang pagpapagaling at rehabilitasyon ng matandang ginang ay ipagkakatiwala sa akin. Umunang uminom ng 3 araw na gamot na pampatigil ng dugo, pagkatapos ay gamot na pampalakas at pampadagdag ng dugo. Kung sa gabi ay may hindi mapakali ang kalooban, maaaring gamitin ang baizi at swansauren para maibsan. Ang pag-aalaga pagkatapos ng operasyon ay kailangan pa rin ng tradisyonal na medisina. Talagang walang nangyari sa matandang ginang. Asan? Hindi nagkakamalay ang matandang ginang. Ito ay sintomas ng pagsalakay ng masasamang espiritu. At kamakailan lang ay inalisan ng utak at kinuha ang kaluluwa. Talagang mapanganib. Matagal akong nag-isip. At sa wakas, gamit ang kapangyarihan ng banal na talisman, napalayas ko ang masasamang espiritu mula sa katawan. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Bagaman nagising na ang ina mo, ang pag-alis ng utak ay hindi pa rin mabuting pangitain. Upang maiwasang muling sumalakay ang masasamang espiritu, kailangan mong uminom araw-araw ng tubig na may talisman. Tandaan mo ito. Hindi pa ako nakakita ng taong ganito kalakas ang loob. Kayo, mga kasinungalingan, salamat, Guro, sa pagpapakita ng inyong kapangyarihan. Salamat sa pag-alaga sa aking ina. Lubos ang pasasalamat ko, Asan. Guro.
Kakagaling lang ng ina mo sa sakit, kailangan pa ng pahinga. Umuwi ka muna. Balang araw, pupuntahan kita ni Asan para magpasalamat. Inom tayo ng magandang alak. Tandaan mo, uminom ng tubig na may talisman. Salamat sa dalawang manggagamot sa pagliligtas sa aking ina. Asan, hindi ko ito malilimutan. Kuya Huang. Malamig ang panahon ngayon kaya gumawa ako ng sabaw ng luya. Inumin mo na ito habang mainit para mag-init ang katawan. CJ. Salamat, Waning. Kuya Huang. Napakagaling ng inyong panggagamot. Maaari bang malaman kung saan kayo nag-aral? Sa totoo lang. Sa totoo lang, galing ako sa hinaharap. Hindi ako dapat narito. Hinaharap. Saan yun? Ang hinaharap ay hindi isang lugar, kundi konsepto ng oras. Galing ako sa 2,000 taon sa hinaharap. Parang kung umalis ka mula rito. At napunta sa panahon ni Dayu na nagpapahinto ng baha. Kung gayon, ano ang itsura ng hinaharap? Sa hinaharap, malaki ang pag-unlad ng medisina. Halimbawa, maaari tayong gumamit ng CE machine para makita ng malinaw ang mga daluyan ng dugo, buto at nerbiyos ng isang tao. Parang binigyan ng X-ray vision ang doktor. Parang Diyosa na iyon, di ba? Kung gayon, baka naman. Malapit ka nang umalis, kuya. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Dati akong nag-eksperimento sa brain-computer interface. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Dati, iniisip kong wala namang maganda sa hinaharap. Lahat nagpapakahirap pero ngayon, naiisip ko. Mas mabuti pang bumalik sa trabaho. Marahil, ang lungkot ng pag-iisip sa bahay ang nagpapabigat sa kalooban ng kuya. Kuya, nang unang kita'y makilala, sakto sa pambihirang pagtatagpo ng siyam na bituin. Baka, sa susunod na paglitaw ng kakaibang pangyayari sa kalangitan, ay ang pagkakataon mong makabalik sa hinaharap. Totoo ba? Kailan? Ayon sa manghuhula, madalas ang pagbabago sa kalangitan nitong mga araw. Hindi magtatagal at muling lilitaw ang kababalaghan. Nang araw na iyon, iniligtas mo muna ako. Pagkatapos, ang ina ni General Lee marahil. Ang pagdating mo rito ay tadhana mula sa langit. Narito, mayroong 2 bihasang manggagamot. Kung makikilala mo sila at mag-aaral ng medisina ng sama-sama, hindi ba't malaking biyaya ito sa maraming tao? Doktor na bihasa. Baka sinasabi mo. Huatuo. Zhang Zongjing. Tama. Kuya, bakit hindi tayo magsama-samang maghanap ng sikat na doktor para magpagamot at tumulong? Habang naghihintay ng tamang panahon, hindi ba't masaya? Makatwiran si Waning baka. Ito ang bihirang pagkakataon. Kung makakahanap talaga tayo ng sikat na doktor. Ito ang tamang pagkakataon para mas pag-ibayuhin ang ating kaalaman sa medisina. Salamat, Waning. Paumanhin sa aking kawalan ng kakayahan. Ano na? Kahit si Dr. Dong ay walang magawa, paano na ito? Ginoo, ito na ang ikawalong doktor na ating inanyayahan. Magpatuloy sa pag-anyaya. Opo. Sinasabi mo ba? Biglang nanlumo ang mukha at naging puti ang buhok ng pangalawang anak na babae ng pamilya Kiao. Isinaa ang sarili sa kwarto. Hindi kumakain o umiinom, gaya ng sinabi ng manggagamot. Lahat ng sikat na doktor sa kaharian ay hinanap ng pamilya Kiao. Ngunit wala pa ring nagawang paan. Malapit na ang kasal sa Henel Zhao. Lubhang nag-alala si Ginoong Kiao. Nakikiusap sa manggagamot, maawa at tumulong sa paggamot.
Medyo mahina ang pakiramdam ko nitong mga araw. Baka hindi ko kayang gampanan. Ngunit, mayroon akong merekomenda. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa medisina. May kakayahang magpagaling ng mabigat na sakit. Aquilino po manggagamot. Ang apelyido niya ay Huang. Ang pangalan ay Fi. Maraming salamat manggagamot. Pero saan naman siya ngayon? Pakiusap. Guro, bakit mo siya irekomenda? Hindi ko talaga maintindihan. Alam mo ba? Ang pamilya Kiao ay kumuha na ng maraming doktor, at lahat sila ay hindi na nakabalik. May ganitong kakaibang bagay? Baka lahat sila ay sinadya kong pahalagahan ang kakayahan ni Huang Fei sa medisina. Ang layunin ay siya'y mapasok sa pintuan ng kamatayan. Inay, Anak. Nasaan si Yar Huang? umalis na si Yar Huang. Umalis na. Ito. Ang buhay ko ay nailigtas niya. Ikaw, anak na walang utang na loob, hindi mo man lang siya pinaglingkuran at hinayaan mo lang siyang umalis. Inay. Hindi po, inay. Hindi ko siya pinalayas. Siya ay isang taong may mabuting hangarin. Nais niyang maglakbay sa iba-ibang lugar upang magpagamot at tumulong sa mga nangangailangan. Nagkamali ako sa'yo, anak. Wala po, inay. Anak. Saan ka naman pupunta ngayon? Huwag kang mag-alala, inay. Nais kong tularan si Kuya Huang. Gawin ang tama at magkaroon ng magandang tagumpay. Mabuti naman. Inay. Hindi ko inakalang ganito kabuhay ang kalsada sa ibaba. Siyempre naman. Magkano ang isa nito? Tingnan ninyo. Kinyuntang. Linika. Eh? Tara, pasok tayo at tingnan. Tara. CJ. Ang dami at iba't ibang uri ng mga halamang gamot dito. At napakaayos ng pagkakalagay. Hindi ko inakalang ganito ka-advanced ang tradisyonal na medisina noong panahon ng tatlong kaharian. Huwag nang magtimpla, isara na ang tindahan. Hindi kami nagbubukas ngayon. Mangyaring humanap na lamang kayo ng ibang klinika. Umalis na kayo, bilisan nyo. Huwag nang magtagal. Ang gamutang kahon, mga gamit. Isarado ang pinto. Mga Ginoo, bakit kayo nagmamadali? Hindi niyo po alam, Ginoo. Ang ikalawang anak na babae ni Ginoong Kiao. May sakit na kakaiba. Tinawag na lahat ng doktor sa lungsod. Mga tsismoso at bobo. Tumakas na kayo. Apelyido Kiao. Si second miss na naman. Baka yung Kiao sa Tongkichan Shen Suer Kiao. Xiao Kiao. Ginoong Huang, hinahanap kayo ni Ginoong Kiao. Ang ganda-ganda ng bahay ng mga Kiao. Sa pagkalasing nawala ang kaluluwa. Huang. Hangin ng tagsibol malakas na Xiao Kiao. Kung hindi sumakay ang hangin silangan, hindi magtatagumpay si Zhou Yu. Kung hindi sumakay ang tansot hangin, hindi magtatagumpay si Zhou Yu.
Awa naman po. Ginoong. Sino ang mga ito? Bakit sila ginaganyan? Sa tingin ko, siguradong mga doktor sila na tumingin sa may-ari ng bahay na ito. Mga ginoo. Umalis na. Ako si Zhao Li mula sa Wu Commandery. Matagal ko nang naririnig ang kahusayan ninyong dalawa sa medisina, kamay na makapagpapagaling. Ngayon ay nagpakapangahas na mag-imbita. Sa pilitan lang talaga ang sitwasyon, mga ginoo. Sa totoo lang, ang general ay may malubhang karamdaman nitong mga araw. Hindi makatulog, hindi makakain. Ngunit ang mga kaaway sa hilaga, mga tigre at lobo, ay nag-abang sa likuran. Ang aming hukbo ay nasa mahalagang sandali, hindi maaring magkaroon ng anumang pagkukulang. Kaya sa ngalan ng pagpapagamot sa anak ni Ginoong Kiao, inimbita namin kayong dalawa. Umaasa kami na maipapakita ninyo ang inyong kakayahan sa medisina, gamutin ang general. Ang buong Wu Commandery ay tiyak na magpapasalamat sa inyong malaking kabutihan. Ngunit kung hindi sapat ang inyong kakayahan sa medisina, huwag ninyong sisihin kami. Awa naman po, saklolo, huwag po, awa naman po Ginoong opisyal. Guro, tulad ng inyong hula, ang grupo ni Huang Fei ay hindi pumunta sa bahay ng mga Kiao. Sa halip ay pumunta sa mansyon ni General Zhao. Sinabi ni Ginoong Kiao na para sa anak niyang babae ang pagpapagamot. Ngunit panakip butas lang pala. Ang tunay na nangangailangan ng paggamot ay si General Zhao. Maaari bang itanong, mga ginoo, saang paaralan o sekta kayo nagmula? Paano kayo nakakuha na napakahusay na kaalaman sa medisina? General, kami ay nag-aral sa mga medikal na aklat ng aming mga ninuno, salamat sa pagpapala ng aming mga ninuno. Nagkataon lang na nakapagligtas ng ilang buhay. Kaya pala. Galing sa pamilya ng mga doktor, maaari bang malaman, mga ginoo, saan ang inyong lalawigan ng pinagmulan? Lalawigan ng pinagmulan. Huating hindi kilalang maliit na lugar. Naalala ko, ang Shanghai ay dating tinatawag na Huiting, di ba? Sa panahon ng tatlong kaharian, may ganitong tawag ba? Hueting. Narinig ko na ito. Ang medical book na ipinasa sa inyong pamilya, mula sa... Sino ito inakda? General, ito ay gawa ni Huatuo. Ang dakilang manggagamot na si Huatuo. Estudyante ng dakilang manggagamot na si Hua. Paggalang. Baka naman. Sa Huating, mayroon ding isang dakilang manggagamot na Hua? Baka kilala niya si Huatuo. Naku, baka mahalata tayo. General. Ang pagkakasakit ng dakilang general ay pangunahing usapin sa hukbo. Kung malalaman ang kalagayan, sasalakay ang kaaway mula sa hilaga. At ang Jiangdong ay mapanganib. Kaya nga, ginamit ang sakit ng anak ni Ji Qiao bilang dahilan upang magdala ng manggagamot. Ngunit, ang lahat ng doktor na pumunta ay paangtupang pumasok sa kulungan ng tigre. Walang nakabalik. Huang Fi. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Dahil sa banta ng kaaway mula sa hilaga, laging nag-alala. At kahapon, pagod sa pagsasanay ng hukbo. General, limitado ang aming kaalaman sa medisina. Maaari muna namin suriin ang kalagayan ng general pagkatapos ay magplano. Kuya Huang, Dahil nandito na tayo, kailangan nating mag-isip ng paraan para gumaling ang general. Hindi lamang ito tungkol sa ating buhay, kundi pati sa kaligtasan ng mga doktor sa labas. Ang inyong tulong ngayon ay isang malaking biyaya para sa akin. General, maaari po bang humiga kayo para masuri namin? General, pakibali po ang tuhod. General, mag-relax po. Masakit ba?
General, hindi po ba regular ang pagkain nyo? Hindi nakakasiguro ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Ginoo. Dahil sa abalang gawain, madalas nakakalimutan ng dakilang general ang pagkain. Mahirap masiguro ang 3 beses sa isang araw. Minsan, kapag may bisita, alak ang pumapalik sa pagkain. At madalas po bang mag-alala o magalit ang general? Minsan kapag nag-aalala o nagagalit, hindi na lang kumakain. At madalas po bang maitim ang dumi ng general? Paano ninyo nalaman, Ginoo? Sa mga kabataan, hindi regular ang pagkain, mahilig uminom ng alak. At pagkain ng maanghang na pagkain ay madaling magkaroon ng ulcer sa tiyan. Kamakailan, mahigpit ang labanan sa hilaga at nagdugo ang ulcer ng general. Kaya nagdulot ito ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ng dugo. Base sa sintomas ng general na madilim na dumi, matagal na ang ulcer ng general. At ngayon lang ito sumabog ng biglaan. Ito ay yugto ng matinding pag-atake. General, ayos lang po ba kayo? General? Hindi pa tumitigil ang pagdurugo. Pero hindi pwedeng gamitin dito ang endoscopy para pigilin ang pagdurugo. Kailangan lang gamitin ang adrenaline at malamig na tubig na may asin. Pero sa aking kahon ng surgical instruments, adrenaline lang ang meron ako. Kung mayroon lang sana tayong gastric tube. Ano ba ang gastric tube? Ito ay isang mahaba at malambot na tubo. Magagamit natin ito para ipasok sa ilong ng pasyente. Papasok sa tiyan at alisin ang naiipong dugo at gamitin ang gamot na pampigil ng dugo sa pamamagitan ng gastric tube para tumigil ang pagdurugo. Waning, tulungan mo akong mag-isip. Mayroon bang kahintulad na bagay dito sa paligid? Dapat ito ay malambot, matibay at hindi matutunaw ng gastric acid. Malambot at matibay. At hindi matutunaw ng gastric acid. Paano kaya ang balat ng baka? Balat ng baka. Mukhang pwede nga. General, tingnan niyo po ito. Ano ito? General, nagmamadali tayo. Kailangan kong gumawa ng gastric tube. Ipapasok ito sa iyong ilong para magbigay ng gamot at pigilin ang pagdurugo sa tiyan. General, pinagkakatiwalaan niyo ba ako? Katawa-tawa. Paalang itong pang-alamat. Hindi ito pwedeng gamitin sa mahal na katawan ng general. Sa tingin ko, ang dalawang ito ay mga espiya ni Kao. May balak na saktan ang general. General, ipakulong niyo agad ang dalawang ito at sila'y pagpahirapan para magsabi ng katotohanan. General, mangyari po, maniwala kayo sa aming dalawang doktor. General Zhao, huwag po. Si Ji Qiao ay napadala ng tao para imbestigahan ang dalawang ito. Ang dalawang Ginoo ay napakahusay sa medisina. Hindi sila ordinaryong manggagamot. Ang sakit ng general ay hindi na pwedeng patagalin pa. Nagmamadali tayo para sa inyong kalusugan, General. Magsagawa na po kayo ng desisyon. Lumuhod. Ayo ay mga kilalang doktor ng aming Dongwu ngayon. Sino ang makakapigil sa pagdurugo ng general? Bibigyan ko ng malaking gantimpala. Ano ang silbi ninyo? Dalhin silang lahat at hintayin ang parusa. Tulong. Awa. Ikaw ang maggamot sa general. Kung may anumang pagkakamali, paparusan kita ayon sa batas militar. Ikaw, Tawagin mo siya, magpirmahan ng kasunduan, bilang patunay ng kanyang katapatan, magpirmahan ng kasunduan. Huwag kayong magpakawalang galang, marami na akong naranasang digmaan. Hindi ako takot mamatay, ngayon, ibibigay ko ang aking buhay. Sana'y lubusang pagalingin mo ako. Hayaan na ang tadhana, kung sakaling may mangyari. Ito'y aking kapalaran, wala kang kinalaman. Tandaan ninyo, huwag kayong magpakita ng kahit kaunting. Kawalang galang sa kanilang dalawa, ang lalabag ay parurusahan. napakabigat ang sinabi niyo, General. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para kay General. Gamutin. Kailangan nating magmadali, General Zhao, tulungan mo ako sa dalawang bagay. Una, magpadala ng mga bihasang manggagawa, gawin ang aking disenyo. Nang tubo sa tiyan, mas mabilis mas mabuti. Pangalawa, magpadala ng ibang grupo. Mangolekta ng yelo at asin, mas mabilis mas mabuti. Sage, pangako ko sa iyo. Ang buong Dongwu, dapat lubusang tumulong sa kanilang dalawa. Walang pagkakamali, opo. Mula dito hanggang dito ang haba. Ganito kahaba ang kailangan mo hanggang sa buhol na ito, tama. Ganito ang paglagari, huwag pahilis. Basta kailangan ko ng bilog na tubo, ganitong lagari.
Master, dapat sundin mo itong disenyo. Buti na lang may adrenaline pa sa kahon. Kuya Huang, handa na ang lahat ng kailangan. Mabuti. Waning, tulungan mo akong ihanda ang yelong tubig na may asin. Para sa pagpapahinto ng dugo. CJ, General, ngayon ay maglalagay ako ng tubo sa iyong ilong. Para bunutin ang dugo sa tiyan at mag-iniksyon ng yelong tubig na may asin para pahintuin ang pagdurugo. Habang nilalagay ang tubo, dapat kang makipagtulungan sa akin. Dapat kang patuloy na lumunok kung ang tubong ito ay pumasok sa iyong baga, malaking kapahamakan ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala sa paggamot. Lubos akong makikipagtulungan. Salamat, General. Dahan-dahang lumunok, magaling, dahan-dahang lumunok, tama, magaling. Dahan-dahang lumunok. Lunok.吞， Wanin, halika at tulungan mo ako. CJ, Kailangan nating tiyakin ang posisyon ng tubo sa tiyan ng General. Mag-iniksyon ng hangin. Una, humigop ka ng 20% hangin. Sasabihin ko, ikaw ang mag-iniksyon. Iniksyon. Tama ang posisyon. Bigyan mo ako. General, kukunin na namin ang dugo sa tiyan mo. Magtiis ka sandali. Waning. Lumaw akong magandang maling asin. CJ, General, papasokan na namin ang tiyan mo ng malamig na tubig na may asin. Para tumigil ang pagdurugo. Magtiis ka at malamig ang pakiramdam. Sage, General, gumana ba pakiramdam mo? unti-unting nawawala ang sakit sa tiyan. Ginoo, ang galing ninyo. General, magtiis ka sandali, alisin ko na ito. Huminto na ang pagdurugo pero hindi pa sapat. Waning, may alam ka bang paraan ng pagtusok para tumigil ang pagdurugo? Tulungan mo ang General na tumigil ang pagdurugo. Natutunan ko rin ang ilang paraan para tumigil ang pagdurugo. Mabuti. Ikaw na ang magtusok para tumigil ang pagdurugo. Ako naman ang magpapatuloy sa pagpapasok ng malamig na tubig na may asin. Huminto na ang pagdurugo, pwede nang alisin ang mga karayom. CJ, General, naalis na ang dugo sa tiyan mo. Matagumpay ang operasyon. Salamat sa inyong dalawang bihasang manggagamot sa pagligtas ng buhay ko. Si Zong ng Dongwu. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Salamat sa inyong dalawang bihasang manggagamot sa pagligtas ng buhay ko. General Zhao. Mga kawal, huwag kayong magpakumbaba. General Zhao, sa mga susunod na araw, kailangan mong mag-ingat sa iyong emosyon. Ang matinding pagbabago ng emosyon ay maaaring magdulot ng pagbabalik ng lumang sakit sa tiyan na nagdudugo. Kung malala ang pagdurugo, nanganganib ang buhay mo. Sa mga susunod na araw, kailangan mo pa rin uminom ng gamot. Huwag kang kakain ng maanghang at matatabang pagkain at huwag kang iinom ng alak. Bukod dito, gumawa ako ng reseta para sa iyong pangangalaga. Kung susundin mo ang reseta na ito, maaaring mula 6 na buwan. hanggang 1 taon gagaling ka na. Sundin ko ang payo mo.
Binibini, may mabuting balita mula sa loob. Nakahanap ang general. Ang 2 bihasang manggagamot para sa iyo. Malapit na kayong gamutin. Sino ang mga bihasang manggagamot na ito na nagustuhan ni Ginoong Zhao? Narinig ko na may 2 bihasang manggagamot. Ang isa ay si Huang Fi at ang isa ay si Wan Ying. Parehong magagaling sa panggagamot. Magkasamang nagtatrabaho, kayang gamutin ang lahat ng sakit. Totoo nga. Ero ako. Dahil sa reseta ni Waning, malusog na ang katawan ng general. Wala nang problema ang kanyang sakit. Hindi ko malilimutan ang pagliligtas ninyong 2 bihasang manggagamot. Hindi ko alam. Ano ang mga plano ninyo sa hinaharap? Plano namin dalawa ni Waning na dalawin. Ang isang magagamot na nasugin, upang mapabuti pa ang aming kaalaman sa panggagamot. Narinig ko na ang pangalan ni Yarzhang. Pero mahirap hanapin. Bakit hindi kayo manatili sa Wu? Magbukas ng klinika, magpagaling, at kapag sumikat na ang pangalan. Si Yarzhang mismo ang hahanap sa inyo. Tama po ang general. Pero, Ako ang sasago sa gastos para sa klinika. Bilang pasasalamat sa inyong paggaling sa akin. Maraming salamat po, General. Ginu, may isa pa akong pakiusap. May isa akong matalik na kaibigan na may malubhang sakit. Naghanap na siya ng lahat ng doktor, walang nakatulong. Sana'y makapunta kayo. Pa siya'y gamutin. Lubos akong magpapasalamat. matalik na kaibigan. Kaya ba? Ang tinutukoy niya ay ang pangalawang anak ng pamilyang Kiao. Huwag po kayong mag-alala, General. Gagawin namin ang lahat para gamutin ang inyong kaibigan. Hula ko, ang tinutukoy ng General ay talagang ang pangalawang anak ng pamilyang Kiao. Sino nga ba ang babaeng ito? Juan, nag-aalala ka ba na palagi tayong nagpapagamot sa mga misteryosong mahalagang bisita? Baka magkaroon ng problema. Nag-aalala nga ako. Kuya Huang, naaalala mo ba nung araw na ginamitan mo ang general? Ng gastric tube, isang general ang biglang humarang. At nagdala ng mahigit 10 doktor. Siyempre naalala ko. Kahit na gumaling na ang general, ang mga doktor na iyon ay pinigil pa rin sa kwartel. Siguro, dahil ang kalagayan ng general ay lihim sa militar. Kapag naibunyag, malaki ang magiging epekto. Kuya Huang, ang hinaharap na sinasabi mo. Sa panahong iyon, kailangan pa bang mag-ingat ng ganito kapag magpagamot? Sa aming panahon, mayroon ding iba't ibang pasyente. Pero may isang bagay na pareho sa inyo. Ano iyon? Kapag gumaling ang pasyente, pareho ang pasyente. At ang doktor. Masaya silang lahat. Dumating na ang karwahe. Kuya Huang, alis na tayo. Juan. Sandali lang. Ginoo, bakit kayo nagmamadali? General, may isa akong pakiusap. Ang mga doktor na ikinulong dahil sa paggamot sa inyo. Tiyak na labis na namumulila ang kanilang mga pamilya. Ngayong malusog na ang inyong katawan, maaari bang maging mapagbigay? At palayain silang lahat upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mag-utos ka agad na palayain ang mga doktor at bigyan ng pilak bilang kabayaran. Opo, Ganito. Maraming salamat, General. mahusay ang inyong kakayahan sa medisina at may pusong mapagkawanggawa. Ang aking inirerekomendang matalik na kaibigan, tulad ko, ay tiyak na magkakaroon na mataas na pagtingin sa inyo. Huang Fi ay tiyak na hindi bibigyan ang tiwala ng General. Tumigil kayo. Inatasan kami ng General na magpunta rito para magkonsulta. Sino man ang nag-utos, kailangan pa ring magsuri. Sage! Naku, ang estilo nito para tayong nasa security check ng paliparan. Ano ang laman ng kahon?
Ilang karaniwang kagamitang pang-operasyon. Buksan. Masisira ninyo ito, maraming babasagin dito. Tigilan ninyo. Dakilang General. 2 Ginoo. Ang aking mga tagapagligtas. Dapat ninyong igalang, huwag kayong magpakawalang galang. Opo. 2 Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Ito. Lalaki pala ang matalik na kaibigan. 2 Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Duke. General Zhao, ito ba ang 2 bihasang manggagamot na sinasabi ninyo? Ito nga po ang 2. Duke? Ang pinakamataas na pinuno. Ako. Sa nakalipas na 2 araw, hindi ako makaihi. Masakit ang tiyan ko. Noong ako'y may sakit noon. Salamat sa 2 bihasang manggagamot na nagpagaling sa akin. At nailigtas ako. Ngayon, ang Duke ay may karamdaman, at ang mga kaaway sa Hilaga. Matagal nang nagnanais na sakupin ang aming Jiangdong. Ang kalusugan ng Duke ay naugnay sa kaligtasan ng milyon-milyong mamamayan ng Jiangdong. Kaya't narito kami upang humiling. Pakiusap, sa kabila ng inyong pagod, tumulong po kayo. Upang maibsan ang pag-aalala ng Duke at mapangalagaan ang kapayapaan ng Eastern Wu, ako ay magpapasalamat ng labis. General, tumayo po kayo. Pahintulutan niyo akong suriin ang Duke. Pakiusap. Pahinga po muna, Ginoong Jun. Relax lang po, Ginoong Jun. Ang tigas ng tiyan, malamang sobrang puno ng ihi. Kung hindi agad aksyonan, delikado ang pagdurugo ng pantog. Sayang, wala tayong catheter. Commander, magpadala po kayo para makakuha ng maraming sibuyas na buhay. Iba't ibang laki kailangan. At saka, kumuha rin ng mantika. Sige, gagawin namin ang sinabi mo, agad kaming maghahanda. Kuya Huang. Pwede palang tumulong ang sibuyas sa pag-ihi. Hindi, gagamitin ko ang sibuyas, isusuksok sa urethra ni Ginoong Hong. Para lumabas ang ihi, ayos na. Manipis ang tubo ng sibuyas. At mukhang malaki ang katawan ni Ginoong Jun. Kaya humingi ako ng iba't ibang laki. May babagay sa kanya. Commander, sa totoo lang, hindi na sapat ang gamot. Gagamit ako ng tubo ng sibuyas, isusuksok sa urethra ninyo para ma-drain ang ihi. Para maibsan ang hirap ninyo. Ito. Hindi kaya masaktan si Ginoong John? Wala yan. Ginoo, magpatuloy ka, huwag kang mag-alala. Opo, Ginoong John. Sana maging maayos. Buti na lang, hindi gaanong malaki. Ginoong John, baka masakit ng kaunti. Tiyagain mo, mabilis lang. Noong nasa digmaan ako, maraming bises akong nasugatan. Hindi ito gaanong mahalaga. Sige. Ay naku, naipit. Siguro, nakarating na sa pangalawang ligo. Okay lang. Itaas mo pa ng kaunti.
Ang tapang nakakamangha. Mukhang nasa pantog na. Salamat, Ginoo. Ako. Parang gumaan na ang pakiramdam. Kailangan kontrolin ang bilis ng ihi. Mabilis din ay hindi maganda. Mabilis na pag-ihi pwedeng magdulot ng pagdurugo. Salamat sa Diyos, mukhang matagumpay ang paggamot. Napakaswerte ko at may tulong ng bihasang doktor. Biyaya ito sa Jiangdong. Ginoong Jun, sobra ang pakikipagtalik niyo at madalas nakaupo. Kaya namamaga ang prostate, nahihirapan umihi. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-massage ng prostate. At ang paraan ng sitz bath. Ginoong Jun, sa hinaharap kailangan bawasan ang pakikipagtalik. Huwag masyadong umupo para hindi na bumalik ang sakit. Naintindihan ko. Gagawin ko po. Susunod sa payo ng doktor. Dalawang magaling na doktor, pinagaling ninyo ang sakit ko. Malaki ang naitulong ninyo. Desisyon ko, gagawin kayong dalawang manggagamot ng Wu, may premyo. 1,000 tael ng ginto at pilak. Salamat, Duke. Ang patalim na ito, gawa ng mga tagapagmana, Nina Ganjiang at Mochi. Napakatalas, ibibigay ko sa inyong dalawang doktor, para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Maraming salamat, Duke. Duke? Nabubuhay pa kaya ang tagapagmana? Kung maaari natin siyang hikayatin na lumabas at tumulong sa paggawa ng mga instrumentong pang-opera, makakatulong ito sa maraming tao. May malasakit kayo sa mundo, paano ako hindi papayag? Sa wakas, malaya na. Sandali lang po, mga ginoo. Ano ang kailangan, General? Mga ginoo. May isa pa akong hiling. May kaibigan akong may kakaibang sakit. Matagal nang hindi gumagaling. Pakiusap, pumunta kayo at siya'y gamutin. Bakit hindi pa ito natatapos? Kanino naman ito para sa isang matigas na lalaki? Ayaw ko, lahat gustong makita ako. Pabalikin na lang sila. Ang boses na ito. Kaya ba ito? Ang aking anak na babae ay madalas magkabalisa. Hindi mapakali, ayaw niyang makakita ng bisita. Pakiusap, mga doktor, patawarin ninyo kami. Hindi man lang pinakita, kaya hindi gumagaling ang sakit. Ako na ang haharap sa binibini para sa aking kuya. Papatnubayan ako ng aking kuya, maaari ba? Ginoong Kiao. Kanina, nang marinig ang kwento ninyo tungkol sa kalagayan ng binibini. May hinala kami sa palagay namin ang sakit ng binibini. May posibilidad na magamot. Totoo ba? Bilisan, pakikuha ang pangalawang binibini. Binibini, maaari bang alisin ang balabal para ma-examine namin kayo? Huwag alisin. Paano kung gumalik ang kabalisahan? Tignan natin. Ang kabalisahan, ang tibok ng puso ay hindi mabilis, may pansamantalang paghinto sa pulso. Parang intermittent pulse. Malamang premature beats, tignan mo, mabilis ba ang tibok? Kung hindi mabilis, malamang ventricular. Doktor, tulungan mo ako. Bantog na manggagamot. Tulungan mo ang aking anak na babae. Huwag magpanik, ibigay mo ang iyong kamay. Ang pagmamasahe sa median nerve ay maaaring magkaroon ng kamangha-manghang epekto. Binibini. May pagbuti ba? Ginoo, tunay kang bantog na manggagamot. Kami ay nagpapasalamat.
Maraming salamat, 2 bantog na manggagamot, sa paggamot sa aking anak na babae. Mangyaring tingnan ang mukha ng binibini para sa karagdagang pagsusuri. Kami ay magsisikap na suriin ang binibini. Ito ba ang pangalawang anak na babae ng pamilya Kiao? Ito ay masyadong. Ang balat sa kamay ay magaspang tulad ng may kaliskis. Malaking pagbabalat ng balat. Maputi ang conjunctiva, mukhang anemic, maganda ang pupil. Walang pamamaga ng surinid nodes. Tanong ko lang, binibini, kapag ikaw ay nagkakaroon ng pagkahilo sa pang-araw-araw, ito ba ay kusang nawawala? Minsan kag nakatuon sa pagbuburda, nakakalimutan ko ang pagkahilo. Minsan naman ay napapraning hindi mapakali. Ang binibini ba ay hindi mahilig lumabas sa pang-araw-araw? At magpa-araw? Ang binibini ay takot sa araw, kapag lumalabas ay nakakaputi, nitong kalahating taon. Lalo na ngayon, bihira na siyang lumabas. Paano naman ang pagkain ng binibini sa pang-araw-araw? Pangunahing gulay. Gusto na gusto ng binibini ang sa. Kamakailan dahil sa sakit, kakaunti ang kinain. Mahilig ang binibini sa pag-inom ng gatas sa pang-araw-araw? Gatas. Gatas ba? Ito, maaari ba itong inumin? Sa panahong ito, wala pang tao na nagtuturing sa gatas bilang inumin. Ang gatas ay isa lamang sa mga sangkap sa botika. Kung ang binibini ay mahilig uminom ng tsaa sa pang-araw-araw, mayroon akong isang uri ng tsaa na maaaring maging mabisang lunas sa sakit ng binibini. Anong uri ng tsa ang sinasabi ng Ginoo? Pearl milk tea. Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na towel clamp, ginagamit ito sa operasyon para kumuha ng tuwalya. Straight. 2 na lang ang natitira ko. May straight ako. Meron ka. Ilabas mo. Bilis, ilabas mo na. Sandali. 2, 4, 5. Meron ka ba? Sige na, hindi ko kaya, ikaw na ang maglabas. Hindi ko kaya, wala. Ang swerte mo naman. Panalo na. Tara, tara, Reward, isang saging. tara. Ang galing. Isa pang round. Siyempre ako yan. Ako. Para sa akin. Isang barahan na lang ang kulang. Impossible. Suksu. Ang ganda ng mukha mo, parang Diyos ang bumaba sa lupa. Na, parang Diyosa talaga. Huwag ka nang magsalot ulit ng sombrero. Totoo ba? Siyempre naman. Tagay tayo para makita natin ang tunay na mukha ni Suksu. Tagay sa'yo. Salamat sa inyong dalawa. Tara, tagay tayo.
Kuya, anong sakit ba talaga ang meron si Miss Kiao? Bakit epektibo sa kanya ang tsaa? Ang sakit niya, tinatawag na tryptophan deficiency syndrome. Tryptophan. Si Miss Kiao, hindi sakit sa puso kundi sakit sa utak. Sa modernong panahon, anxiety disorder ang tawag. Ang tinatawag na palpitations, ang ugat ay nasa utak. Pangunahing dahilan, kulang sa isang substance sa utak na tinatawag na serotonin. Ang raw material nito ay tryptophan. Ang ginawa namin, ginamit namin ang tryptophan sa gatas. Tapos sinabayan ng sikat ng araw para madagdagan ang serotonin sa utak niya. Para gumaan ang pakiramdam niya. Ah, ganun pala. Lahat pala pwedeng gamiting gamot. Lola. Sige na, sige na, sige na. Isang salot ang dahan-dahang dumating. Nagdala ng anino ng kamatayan sa mga mamamayan ng Jiangdong. Nagdala ng anino ng kamatayan. Tulong! Dali, dali, dali. Pasok niyo siya. Bilis, bilis. Salamat sa inyong lahat. Pasok po kayo. Ang hirap talaga hulaan ng buhay. Sakit ako kung bibili ako ng luxury Riverview condo sa gitna ng Shanghai. Bibili ng luxury Riverview condo. Parang imposible. Sir, handa na po sa loob. Salamat sa inyong dalawa. Sir, huwag kayong mag-alala. Ngayon, salamat sa iyong pagtindig sa harap ng general. Nagkaroon kami ng kalayaan. Hindi namin makakalimutan ang kabutihang ito. Si Dr. Huang, ang iyong kagalingan sa medisina at kabaitan, ay aming susundan. Mag-aral kami ng medisina kasama mo, upang makatulong sa mga may sakit sa mundo. Salamat. Kami muna ang mag-asikaso. Salamat, salamat. Dr. Huang, Ginoong Kiao. narinig ko na nagbukas ka ng klinika, kaya dumating ako para batiin ka. Ito'y munting regalo, sana'y tanggapin mo. Napakabuti mo, Ginoong Kiao. Nahihiya ako. Salamat, Ginoong Kiao. Tuloy po kayo. Salamat, Ginoong Kiao. Tuloy po kayo. Huang, Wan, Lei. maligayang pagbubukas ng klinika. Pagbati, General Lee, abala ba ang mga gawain sa hukbo? Kumusta ang kalusugan mo? mabuti naman, salamat sa pag-aalala, Wan at Huang. Mabuti. Pasok tayo at mag-usap. Tara. Ang tagal nating hindi nakita, miss na miss kita. Huang, ang laki ng klinika mo. Gusto ko nang dalhin dito ang nanay ko para tumira. Kung ganoon, inumin mo ang buong pitsel na ito. Inumin. Sige. Huang, Huang Fi, buhay na alipin. Hindi ko inaasahang dito. Makakamit ang kalayaan sa yaman. Kalayaan. parang ibon, malaya. Kapag mayaman na ako, bibili ako ng Land Rover. Land Rover, Paglabas ko, sino ang maglalait sa akin? Huang. Alam ko ang alipin, pero ano ang Land Rover? Parang isang napakamarangal na sasakyan. Kuya Huang, Napakamangal na sasakyan. Naintindihan ko na. Wan. Agay. General Lee,
Mukhang pareho silang lasing. Land Rover. Sasakyan. Kuya Huang. May handog kami, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Handog. CJ. Kuya Huang, tingnan mo. Bakit may kabayo? Sa panahong ito, walang Range Rover, ngunit may sikat na kabayo. Huwang, tignan mo. Range Rover. Ayon sa batas, ang kabayo ay dapat bigyan ng pangalan ng may-ari. Isinulat ko ang dalawang salita para sa iyo, Huwang. Kagabi, narinig ko pa ring binabanggit ang Range Rover, kaya ngayon. Ibinibigay namin itong kabayo bilang pagpapahalaga, sana ialagaan mo ito. Ito'y matagumpay na nahanap ni General Liming ng may hirap. Li Waning, salamat sa inyo. Tayo na lang tatlo ang sumakay sa Range Rover para mag-picnic, ano? Sig. Mabuti. Sig. Huwang, Wan. Malakas ang hangin, malakas ang ulan, tayo ay maghanap na ng lilipatan. Nga, Sa ospital ng China noon, ganito rin ang kidlat at kulog. Baka makakabalik na ako. Kuya Huang. Huwang, hawakan ang renda, sikipan ang tiyan, sige. Hu. Nandito ang Range Rover, nasaan si Kuya Huang? May templo doon, tingnan natin doon. Anong lugar ito? Bakit kayo nandito? Ito'y templo ng paghihintay sa kamatayan, kami may malubhang sakit. At dinala rito upang hintayin ang kapalaran. Templo ng paghihintay sa kamatayan, hukay ng paghihintay. Kapag may matandang may sakit sa nayon, walang kamag-anak, o mahirap, walang panggamot, dito sila dinadala. Hintayin ang kapalaran. Kung may awa ng mga Diyos, baka humaba pa ang buhay. Kung hindi, Ngunit wala man lang pagkain dito, tiyak na mamamatay. Sabi nila, pantay-pantay ang pagiging tao. Ano ito? Kuya Huang. Mag-ingat sa pagsasalita. Huwang, Wan. Hindi magandang manatili dito. Bumalik na tayo sa klinika. At magplano. Nga. Lei. 1 May. Gusto kong isama ang mga matatandang iyon pabalik sa aming klinika. Bilang isang doktor, hindi ko kayang pabayaan silang mamatay. Sage. Tingnan natin. Gamitin mo ito. Bukas ang bibig. Lumabas muna. Anong nangyari?
Mabilis ang paghina ng pasyente, maraming basang tunog sa baga. Ito ang tipikal na sintomas ng pulmonya. Dagdag pa, kamakailan ay mailang. Katulad na kaso sa lugar natin. Malakas ang hinala na ito ay nakakahawang pulmonya. Ang tinatawag niyong salot. Ah, ito. Salot? Bagamat nakakahawa ang pulmonya kung maingat tayo. Hindi ito makakahawa. Susunod, gagabayan ko kayo sa paggawa ng proteksyon. Huwag kayong mag-alala. Matatanda na ang mga ito. Kahit may ligtas, ano pa ang magagawa? Walang magawa ang gobyerno sa sakit na ito. Isang maling hakbang lang, baka magdulot na malaking kapahamakan. Nga, ano ang gagawin natin? Diyos na manggagamot. Ipanalangin ninyo ang aking anak. Tumayo ka, huwag magpanik, titingnan ko. Ilang araw nang may lagnat ang bata. Saan siya masakit? 2 araw na, may plema sa lalamunan pero hindi malabas. Malakit ba ang plema? Huwad na doktor. Sino ang nagpahintulo sa iyong dalhin ang mga may sakit mula sa templo? Dalhin mo sila palayo agad. Hindi kumalat ang salot at mapahamak ang mga tao. Dalhin mo sila. Makinig kayo sa paliwanag ko. Magagamot ang mga matatandang ito. Bilang mga manggagamot, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Huwag kang magdahilan. Ipinilit mong dalhin sila sa klinika at pinabayaan mo ang kaligtasan ng mga tao. Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Huwag nang magsalita pa. Sirain natin ito para wakasan ang problema. Si Rain. Huwad na doktor. Si Rain ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw, babae. Kung hindi dahil sa huwad na doktor na ito na nagdala ng salot, ang anak mo ay hindi magkakasakit. Pumunta ka sa Diyos na manggagamot. Maligtas pa ang anak mo. Ama. Ito. Pangzoo na naman. Huwag kayong maniwala sa taong ito. Ngayon ko lang dinala ang matanda at ang batang ito. 2 araw nang may lagnat, paano nila ito naipasa? Ibig sabihin, mayroon ng source ng infeksyon sa amin ngayon. Kung hindi natin mahanap ang mga pasyente, at hindi gagamutin ng isa-isa, kakalat ang salot. Sa oras na yon, lahat ay mahahawa. Dumating na si Ji Qian. Tama, siya ang punong bayan ng lalawigan. Sanay na sa pagiging abusado, huwag nating maliitin. Huang Fei. Ikaw, naglakas loob kang magpagamot ng walang pahintulot, kaya lumagana. Ang salot ng walang katulad. Mga tauhan. Palayasin agad ang mga pasyente. Sara ang klinika. At siya, dalhin, kasama sa pag-using. Si Iki Huang ay may mabuting puso. Anong kasalanan mayroon siya? Ang batang ito, malubha ang kanyang kalagayan. Kung hindi gagamutin, maaaring manganib ang kanyang buhay. Dalhin. Tumigil. Ji Qian. Li Qianwei, ano ang ibig mong sabihin? Hinahadlangan mo ba ako sa pagpapatupad ng batas? Hindi, hindi. Ji Qian, masyadong mabigat ang salita mo. Ako, isang mandirigma lamang, paano ako mag-aalsa? Hindi, hindi. Subalit ang klinikang ito ay itinayo sa utos ng general. Si Ji Huang, talagang mahusay sa medisina. Noong araw, siya pa ang nagligtas ng buhay ni John Gong at Henel Zhou. Natatakot ako kung ngayon ay maniniwala si Ji Qian sa mga sismis. At maling tao ang mahuli pagdating ng panahon kung sisihin ang nasa itaas. Mahihirapan si Ji Qian na magpaliwanag. Bitawan. Ang pasyente, maraming plema sa baga na hindi mailabas. Kailangan gawan agad ng tracheotomy at sipsipin ang plema. Para siya maligtas. Hatiin ang trachea. Ano ang ibig sabihin yan? Hatiin ang lalamunan ng pasyente at sipsipin ang plema. Kalokohan, paghiwa ng lalamunan, hindi ba papatay yon? Ikaw, mangkukulam. Malinaw na gusto mong pumatay. Ama, tumigil. Ji Qian. At ang general ay narito. Huwag kayong magmalabis. Mga kababayan, bagamat mukhang mapanganib, ito ay paraan upang iligtas ang buhay. Si Iki Huang, noong araw, ay nagkranyotomy sa ina ng general. Siya ay bihasa sa medisina, hindi pa siya nagkakamali. Pakiusap mga kababayan. Maniwala kayo sa amin. Mga kababayan, pakinggan niyo ako. Ako, si Huang Fei, ay nanunumpa sa langit kung mayroon akong kahit kaunting masamang intensyon, sumpain ako ng langit. At huwag magkaroon ng mabuting kamatayan. Maniwala kayo sa akin. Hayaan niyo akong iligtas ang batang ito. Mga kababayan, pakinggan niyo ako. Si Iyar Huang ay kilalang doktor dito.
Marami na siyang nailigtas, at kung kaya niyang manumpa ng ganito, tiyak na hindi niya ipapahamak ang inyong mga buhay. Maniwala kayo sa amin. Ilang buwan na akong nag-aral kay Iyar Huang, at alam ko, ang pamamaraang ito ay para sa kaligtasan ng buhay. Maniwala kayo kay Iyar Huang. Nakikiusap ako, Ginoo, bigyan niyo ng pagkakataon si Iyar Huang na tumulong. Huang Fei, talagang mahusay ang iyong medisina. Ngunit ang ginawa mo ngayon, maaring labag sa batas. Naawa ako sa hirap ng mga mamamayan. Bibigyan kita ng isang sandali. Sana'y maalis mo ang sakit. Isarado mo ng kusa ang klinika. Pwede lang pumasok, hindi pwedeng lumabas. Kung may lalabag, mahigpit ang parusa. May sakit na anak ako sa bahay. Kailangan kong umuwi agad para alagaan. Sana'y maunawaan ni Iyar Huang. Huwag kang umalis, kuya. Huang, may sakit ang aking ina nitong mga araw. Kailangan din siya na nag-aalaga sa kama. Paumanhin, mauna na ako. Kuya Liu, hindi ka pwedeng umalis, Kuya Liu. Li, umuwi ka muna. Para hindi maapektuhan ang iyong mga kasamahan sa hukbo. Huang, Wan, kayong dalawa. May utang na loob ako sa inyo, ang inyong problema ay problema ko rin. Nandito si Wan, huwag kang mag-alala. Safe. Ayo'y manatili at sundin ang utos ni Ji Huang. Kung may mahalagang bagay, mag-ulat agad, opo. Huang, uwi muna ako sa hukbo para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Kung may kailangan, mag-ulat agad. Ang estudyanteng si Linji, handang sumunod kay Iyar Huang hanggang kamatayan. Tumayo ka, ilipat agad ang pasyente sa operasyon. Agad tayong magsisilbi. Kailangan nating magmadali, iligtas ang buhay ng pasyente. Lindsay, ikaw ang mag-alaga sa ibang mga pasyente. Nandito kami ni Edwan. Opo, Guro. Bigyan mo ako ng scalpel. Kailangang magtagumpay. Lumabas na ang plema. Heto, tracheal tube. Halos tapos na. Ito. Tumigil ang pulso ng pasyente. Huwag magpanik. Ako ang mag-spur, ikaw ang mag-ventilate. CJ. Stetoskopyo. Bumalik ang tibok ng puso ng pasyente na iligtas ang bata. Mabuti naman. Ngayon, ibabahagi ko sa lahat. Ang ilang paunahing kaalaman sa pag-iwas sa sakit. Sana magtulungan tayong lahat para malampasan ito. Una, siguraduhin malinis ang sarili. Lahat ng plato at kubyertos ay dapat regular na disimpektahin. Pangalawa, mahalaga ang paghihiwalay ng nakakahawang basura at basurang tuyo at masa para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Pangatlo, at pinakamahalaga, tuturuan ko kayo kung paano magsuot at gumawa ng face mask. Malaki ang maitutulong nito para mapigilan ang pagkalat ng sakit sa paghinga. Hawakan niyo ang inyong face mask. Tingnan niyo sa gitna ng face mask ay ang takip sa ilong at bibig. Warning. Magpatawag ka ng maraming tao para gumawa ng mga bola mula sa pantog ng baboy. Dumarami ang bilang ng mga pasyente. Kailangan nating maging handa. CJ. Kuya Huang. Ano ang problema? May pagkukulang ba kami sa aming trabaho? Hindi. Natapos namin ang huling bahagi pero nakalimutan ang unang bahagi. Ang pulmonya ay nakakahawang sakit. Lahat ng gamit at tao ay dapat pakuluan ng mabuti. Pero para sa mga bagay at katawan ng tao na hindi maaaring pakuluan, kailangan ng alkohol para disimpektahin. Sana meron tayong 75% na alkohol. 75% alcohol.
Ano ibig sabihin noon? Mas matapang iyon kaysa sa matapang na alak. Pero dito, puro mahinang alak ang ginagawa. Ilang mayayaman lang ang may konting matapang na alak. Wanin kung kaya natin gumawa ng feeding tubig. Kaya rin nating mag-purify ng sarili nating alcohol. Kung wala sa panahon natin, gagawin natin. Kuya Huang, ano ito? Ito ang paraan ng distillation gamit ang heavenly pot. Tingnan mo, ito ang earth pot. Ang boiling point ng alcohol ay 78 degrees, ng tubig ay 100 degrees. Kaya kapag pinainit natin ang alak, ang alcohol ang unang mag-evaporate. Iyon ang prinsipyo ng pag-purify ng alcohol. Alam ko yan, itinuro mo sa akin. Gawin natin ng maraming beses. Okay na ba to? Basta paulit-ulit nating idistila, siguradong makukuha natin ang purong alcohol. Pero paano ididistila? Yung alcohol na may 75%. Madali lang yan. Kumuha ng 3 tasa ng mas matapang na alkohol. At 1 tasa ng distilled water para makuha ang 75%. Ang talino talaga ni Juan. Hindi, si Kuya Huang ang talino. Nakuha ko lang yan sa high school physics. Pero, ang pagkain sa klinika, 3 araw na lang. Mahirap maghanap ng panggawa ng alak. Nandito ba si ER Huang? Tingnan natin. Ipinadala ako ni Sheriff Lee para magdala ng supply. Ano ang kailangan ninyo? Tutulong ako. ER Huang. Nakita namin ang kabutihan ng puso mo. Kahit hindi kami matalino, alam naming magpasalamat. Tutulong kami sa iyo para mabayaran ang mga pagkakamali namin. Tulungan natin ang isa't isa. Salamat sa inyong lahat. Mga kababayan, ipasok na natin ang mga dala. Tuloy po. Ito ang lower pot at ito naman ang upper pot. Sa lower pot ang alak, sa upper pot ang tubig. Dapat malamig ang tubig. Dito naman tayo magsusunog. Kapag pinainit ang alak, ang alkohol ang unang sumingaw. Ang tubig huli. Habang umaakyat ang alkohol. Magkikita ito sa ilalim ng upper pot at magiging likidong alcohol ulit. Tignan mo, halos pareho sa sinabi niya. Tumutulo na. Tumutulo na. Nagtagumpay tayo. Talaga? Ang galing. Lumabas na ang plema. Gising. Ano yun? Tulog ka pa? Alam mo bang sikat ka na? Bakit? Yung papel mo sa Brain-Computer Interface, nasa top journal na, at pinag-usapan ng mga eksperto dito at sa ibang bansa. Kilala ka na sa buong institute. ER Huang, congratulations. Kuya Huang.
Kuya Huang, gising ka. Kuya Huang. Ang init ng katawan mo. Kuya Huang. Lindsay. Kuya Huang. Tulungan mo ako, Kuya Huang. Kung hindi mo ako mailigtas, bahala ka sa akin. Pero si Waning ay inosente, huwag mo siyang saktan. Pwede na ba akong umuwi? Kuya Huang. Kakaiba. Bakit ako umiiyak? Mabuti naman. Waning. Gumising na si Master. Kuya Huang. Gising ka na sa wakas. Engkantada. Huwag ka nang umiyak. Lumabas na kayong lahat. Baka mahawa pa kayo. Magiging problema yon. Master. Opo. Kuya Huang. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Waning. Ang pinakamahalagang gawain mo ngayon ay pangunahan ang lahat sa pagpapagamot. Huwag kang magpatalo. CJ. Pangako ko. Pero kailangan pangako mo rin sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Pangako ko sa'yo. Alis na tayo. Halika. Kumusta na po kayo? Malamang malapit ng gumaling. One. Kuya Huang.
Nakatulog ka ba? 1. Ang huli na nito. Hindi ka pa natutulog. Hindi talaga ako mapalagay. Kaya dumaan ako para tingnan. Kumusta na ang kalagayan mo, kuya? Baka hindi ko na. Aabutan ang araw. Ng pagsasama-sama ng siyam na bituin. Sa totoo lang, wala talagang kakaibang pangyayari ng pagsasama-sama ng siyam na bituin. Ang Japan ay isang kasinungalingan na ginawa ko para lang mapigilan si Kuya Huang. Sadyang kasinungalingan lang iyon. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang. Nakapunta na ako sa Three Kingdoms. Nakasama ko si Wanmei sa pakikipaglaban. At nakapagligtas ng maraming pasyente. Masaya na ako. Pero, ang dami pang pasyenteng hindi namin naasikaso. Nakakalungkot. Si Zhang Zongjing, ang gobernador ng Changsha. Narito ako para bumisita. Dr. Zhang. May pag-asa na si Kuya Huang, gobernador. Ilang araw nang mataas ang lagnat ni Kuya Huang. Lahat ng paraan ginawa namin pero wala talagang epekto. Sana po matulungan ninyo kami, gobernador. Iligtas ninyo si Dr. Huang. Batay sa pulso niya. Malamang, dahil sa sipon, pumasok ang inis sa katawan. Dagdag pa, mahina ang resistensya ng pasyente. Kaya nahihirapan siyang huminga at naninikip ang dugo. Kung magtitiwala kayo sa akin, bibigyan ko siya ng reseta para malaman kung epektibo. Salamat po, gobernador. Walang anuman. Maraming salamat, Gobernador. Sige na, huwag ka nang magpakumbaba. Ang pinakamahalaga ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Sige, gagawa ako ng reseta doon. Dito po. Wan Ying. Salamat sa lahat ng tulong mo nitong mga nakaraang araw. Masyado po kayong nagpapasalamat, Kuya Huang. Tatanong ko lang, mga doktor, ano po ang gamit nito? Gobernador, ito po ay feeding tube. Kapag hindi makagising ang pasyente at hindi makakain, gamit ito, may papasok namin ang gamot at pagkain. Sa tiyan ng pasyente, Ang galing talaga, para makapasok ang sustansya ng pagkain. Sa katawan ng pasyente, kahanga-hanga. Ano naman ang gamit nito? Gobernador, ito po ay 75% alcohol.
Para sa mga bagay na hindi kayang pakuluan para disinfektahin. At sa ating katawan, pwede itong ipunas ng alkohol. Mabisa itong pumatay ng mikrobyo. Ah, ganun pala. Dr. Huang. Sa mahabang panahon ng aking pagsasanay sa medisina, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kahima-himalang kasanayan sa panggagamot. Ngayon, hiling ko po, ER Huang, natanggapin ninyo ako bilang inyong estudyante. Nais kong matuto mula sa inyo ng kahima-himalang sining na ito. Maaari po ba? Hindi po. Ako po ay walang sapat na karapatan. Dapat ako ang humingi ng patnubay. Mula sa inyo. Ginoong Prepektura, Kuya Huang. Kayong dalawa ay parehong mahusay na manggagamot. Bakit hindi kayo magtulungan at matuto mula sa isa't isa? Tama si GNG 1. Kahanga-hanga. Ang reseta ni Ayaz ang laban sa sakit. Bagamat hindi antibiotic, ay mas epektibo pa kaysa sa mga antibiotic. Talagang hindi nabigo ang reputasyon ni Isis Hang. Sa apat na klasikong akda ng tradisyonal na medisinang Chino, si Ia Zhang, ang may akda ng dalawa sa mga ito. Ang Treatise on Cold Damage Disorders at ang Essential Prescriptions of the Golden Coffer. Ang kanyang buhay na gawa kaya siya tinawag na sage ng medisina. Ang dalawang librong ito ay orihinal na pinamagat ang Treatise on Cold Damage and Miscellaneous Diseases. Nawala ito ng magkakahiwa-hiwalay pero sa kabutihang palad, inayos ni Wang Shuhe at naipasa hanggang ngayon. Hindi ko inakala na si Kuya Huang ay may ganito. Kalalim na kaalaman sa tradisyonal na medisinang Chino. Sasabihin ko sa iyo, noong kolehiyo ako, ang kursong tradisyonal na medisinang Chino, ay nakatanggap ako ng markang E. Noon pa man, sinabi sa akin ng aking guro, na ang pinakamabisang paggamot sa mundo, ay ang pagsasama ng tradisyonal at modernong medisina. Dapat magtulungan ang tradisyonal at modernong medisina para makuha ang pinakamabuti sa bawat isa. Hindi ko alam kung naisulat na ba. Ang original na Treatise on Cold Damage and Miscellaneous Diseases. Kung naisulat na, gusto ko sanang makakita ng kopya. Sa tulong ni ER Zhang, sina Huang Fi at Wan Ying ay gumamit ng pinagsamang pamamaraan ng tradisyonal at modernong medisina upang mabisang mapigilan ang pagkalat ng epidemya. Ang buhay ng mga mamamayan ay bumalik na sa dating katahimikan. Dalawang mahuhusay na doktor. Kayong dalawa ay hindi natakot sa epidemya at naging bayani sa krisis. Nang mabalitaan ito ng Heneal, inutusan niya ako na anyayahan kayong dalawa na magpunta sa kanyang tahanan para mag-usap. Maraming salamat po, Ginoong Kian. Walang anuman. Hindi ko alam na ang Ginoong Kian ay napakaabala sa kanyang mga tungkulin. Paano naging magaan ang iyong schedule ngayon? Naku, huwag ninyo akong pagtawanan. Noong mga nakaraang araw, ay bulag ako at hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Maaming pagkukulang, pakiusap sa inyong dalawang doktor. Napatawarin ako. Ara na. Dalawang mahusay na doktor, sa paglaban ninyo sa epidemya at pagligtas sa aming mga mamamayan sa Jiangdong, ay isang napakalaking tagumpay. Bilang gantimpala, narito ang 1,000 tael ng ginto at 100 piraso ng sutla, upang ipakita ang aking pasasalamat. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, General. General, may ulat ako. Ang magnanakaw na si Pangzuo ay nagudyok sa mga mamamayan. Sinira ang malaking plano sa paglaban sa salot at tumakas sa takot sa parusa. Mag-utos, hanapin si Pangzuo saan man. Kapag nahuli, parusahan ng mabigat bilang babala sa iba. Sage. Ingatan mo ang iyong kalusugan, General. Huwag masyadong magpagod. Tandaan ko ang iyong payo, Ginoo. Ngunit ang kaaway mula sa Hilaga ay nagbabantang sumalakay. Bilang pinuno ng hukbo, nababahala ako. Hindi ako mapakali. Huwag kang mag-alala, General. May plano ako, Liang, na magpapawala sa milyon-milyong mandirig manikaw. Sa isang iglap, magiging alikabok. General, maaari mong ipadala sina General Zhang at General Zhao. Magtago sa magkabilang panig ng daan sa bundok, upang hatiin at talunin ang mga kaaway mula sa Hilaga. Sa kanyang hitsura, siya kaya ang maalamat na. Si Ginoong Wolong. Sa pagdating ni Ginoong Wolong, mabilis na naunawaan ni Huang Fei na isang madugong labanan na magpapasya sa kinabukasan ng Jiangdong ay dahan-dahang nagsisimulang magbukas.